tunay ang ating pananalig sa Kanya at pananampalataya, may pagbabagong buhay tayo. May bagong pagkatao. At yun lamang po na bagong pagkatao, panibagong buhay, yun lamang po ay maliwanag na gawa. Di po ba? Pagsisisi, tatalikdan natin ang ating mga kasalanan, maliwanag po na yun ay pagbabago ng ating buhay. Kaya po, sana po sa lahat ng mga ating mga naniniwala na mga kababayan po natin na sumampalataya na lamang ang tao ay ligtas na. Hindi po. Maliwanag po ang mga talata na ating binabasa. Meron pong isang tao sa Biblia na naging kalugod-lugod din sa ating Panginoon. Bagamat ito po ay makasalanan, pero bakit ito'y tinanggap ng Diyos? Pakinggan po natin ang sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 25. Gayon din si Rahab na babaeng bayaran. Ito ay babaeng makasalanan. Bayaran nga po eh. Ano po nga po ba ang ginawa niya? Bakit siya ay naging matuwid sa harap ng Diyos? Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Itong si Rahab na tinutukoy nga dito, isang babaeng bayaran, mayroong paniniwala sa Diyos. May pananampalataya sa Diyos. Pero dahil dun sa kahinaan ng laman, nagagawa niya, pero ibinilang na isang matuwid. Bakit? Sapagkat tulad nga ng binasa natin, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Meron po kasi humahabol sa kanila. Dahil kay Rahab, nakaligtas sila. Di po ba? Anong makikita natin dito kay Rahab? Meron ba siyang ginawa rito? Meron. Meron mabuti siyang ginawa. At dahil dun sa kanyang ginawa niyon, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Di po ba? Tinanggap siya ng Diyos na bilang matuwid. Kaya, napakalaga po ng mga gawa para tayo ay magkaroon ng kalagtasan, mayroon tayong pananampalataya, at mayroong lakip na gawa. Sa verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Di po ba ang isang tao pagka namamatay, pagka patay na, wala na yun, umaalis na kanya yung espiritu. Wala na sa kanya yun, nawawala na. Pero, dito sa mga talatang ito ipinaliwanag din, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Patay po. Meron kang ang pananampalataya, hindi man nilalakipan ng gawa, patay po yung pananampalataya. Kung atin nga pong babanggitin yung sinasabi ng Biblia ni Apostol Santiago sa chapter 2, verse 20, masakit pakinggan pero nababasa po kasi isa kang hangal. Pero ito po ay magtuturo po sa atin, magtutuwid po sa atin para tayo ay hindi bigyan ng ganong taguri. Ay alamin po natin ang mga katwiran ng ating Panginoon. Kung tama nga po ba na ang sinasabi ng iba na sumampalataya na lamang tayo ligtas na, kailangan po na lakipan po natin ang gawa. Sa susunod po natin na pag-aaral, kung lulobin ng Diyos,
ay ipakikita po naman natin ano nga po ba ang gawa na kasama dito para ang tao ay maligtas. Sapagkat hindi po natin maiwasan na gawin o gawin po natin ang bagay nito sapagkat hinahanap po sa atin ng ating Diyos na tayo magkaroon ng gawa. Gumawa po tayo, kung tayo may pananampalataya, gumawa po tayo para makita tayo ng ating Panginoong Diyos. Talagang tunay at totoo ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sana po, sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, naunawaan po nating mabuti ang ating mga pinag-aralan na kailangan na ang gawa at hindi sa pananampalataya lamang maliligtas ang tao. O Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, at muli itinuro mo po sa iyong lingkod upang iparating at ipaliwanag sa aming mga kababayan, sa aming mga tagapakinig, sa aming mga kapatid, na hindi lamang pananampalataya ang kailangan ng tao para magkaroon ng kaligtasan. Ipinakita mo po sa amin na kailangan namin lakipan ng gawa upang kami maging kalugod-lugod at maging matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos. Ama, maraming salamat po sa iyo at patuloy mo po kaming iniingat at sinasamahan. Patuloy mo po kaming pinagkakalooban ng ganitong mga pagkakataon upang may parating sa lahat ang mga aral na ito at tanggapin ng bawat isa amin. O Diyos, maraming salamat sa iyo sa patnubay at pag-iingan mo po sa bawat isa amin. At sa lahat ng aming mga kapatid sa iyong sambahayan o sa sambahayan ng Diyos sa bawat lokal, Ama, idinadalangin ko po sa iyo ang aming mga kapatid sa lokal ng baterya. Alam ko po, Panginoon, na mga may pagsubok na nararanasan, pag-uusig na nararanasan. Ama, tulungan mo po sila. Buksan mo pong lagi ang mga puso't isipan ng bawat isa upang lalong mapatunayan ang iyong dakilang kapangyarihan. Ganun din sa aming mga kapatid sa Obito at sa Bantog, tulungan mo po sila lagi po sa alalayan. At lalo na po, Panginoon, sa dako na pinagmula ng iyong sambahayan sa lokal ng Maine, dito sa Imelda Valley. Salamat po, Panginoon, at patnubayan mong lagi tulungan, bigyan ng karunungan ang mga manggagawa ng iyong mga salita upang may parating sa lahat ang iyong mga katwiran at sampalataya ng bawat isa amin. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ito ay aming hinihig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.